Mga kapuso, maging maingat at magbusisi sa inyong pamimili ng Pasko o pamasko online. Meron kasi mga social media page na kinokopya mga produkto ng mga lehitimong kumpanya para makapanloko. At may unang balita si John Consulta. Excited ang bagong small-scale entrepreneur na si Iso para sa kanyang negosyong wine at bulaklak with lights. Ngayong malapit na ang Pasko. Aminado siyang sa panahon ngayon, di na matatawaran ang tulong na nabibigay ng social media sa mga nagsisimulang negosyante tulad niya. Our physical store here is very limited, so we only have a few clients around the area. But when we first opened our social media on Facebook, and malaki po talaga ang clients namin. Lumawak po kami, and doon po namin nakukuha yung mga orders and deliveries po kami, not just within Taguig City but also outside of Taguig in Metro Manila. Yun nga lang, may ilang ginagamit ang social media para manggaya ng lehitimong kumpanya para makapanloko. Ayon sa NBI, ang mga ganitong peking sites ay mirror pages na ginagamit ng mga scammer lalo na ngayong magpapasko. Daling bumili ng scam page ngayon sa online. Pwedeng ready to launch na or pwede mong i-customize. It's a sort of mimicking a legitimate page o ginagaya yung isang legitimate page para ma-entice ngayon yung mga online clients. Nung chinek namin through tools, nakita namin na phishing site siya. So the moment na mag-enter ka ng credentials mo, so definitely malalaman nung nag-threat actor kung ano yung username and password na ginagamit mo. And that's the time pwede nang ma-compromise yung account mo. Hindi lang ang mirror page o peking site na ito ang nanloloko sa mga online user. Kaya paalala ng NBI, importanteng maging mapanuri ang mga mamimili sa tuwing magsasagawa ng online purchases para di mabiktima ng mga scammer. Pwede natin siyang ma-identify through, may tinatawag tayo diyang typo squatting. Halimbawa, yung ginagamit mong domain, instead na O, gagawin nilang 0, o instead na E, gagawin nilang number 3. Yung iba, may ina-add na hyphens, or yung incorrect domain ending, may mga ganon. So, red flag siya. Yung site dapat mayroon doong list ng mga connected employee rather, na may address, may numbers na pwedeng pagtanungan. Pag nakita natin yung site na walang ganito, walang information whatsoever, red flag po yan. Mas maganda siguro, yung iba, nakikipag-video call muna sila. Gusto nilang makita kung sino yung kausap nila sa kabilang linya. COD, cash on delivery, check muna niya. Pag nakita niya okay na, tsaka niya babayaran. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.